Mga kwento ni Felmo. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo, karanasan ng aking amang si Nardo. Nung nasa edad 20 mahigit pa lamang ito. Ang kanyang karanasang ibabahagi ko ay tungkol sa pakikipagkombate sa isang nilalang na siyempre sikat na tinatawag na aswang. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Ami, tubong panay. Konting pagpapaliwanag ko lang sa tirahan ng aking ama. Hindi naman kalayuan sa bungad ng baryo ang kanilang tirahan ng kanyang mga magulang noon. Simple lamang ang kanilang tahanan. Yari sa tabla ang sahig at kawayang pinagdikit-dikit naman ang dingding at gawa sa yero ang bubungan. May malawak silang bakuran na siyang pinagkakaabalang tinataniman ng kanyang ina na mga gulay at iba pa. Panganay siya sa magkakapatid at kaisa-isang anak na lalaki. Kung kaya't siya ang laging kasama ng kanyang ama sa tuwing nagtatrabaho ito. O kaya naman manggagamot. Isang manggagamot ang kanyang ama. Dinarayo ito ng mga taong nais magpagamot. Bata pa lamang siya ay sinanay na siya ng kanyang ama sa panggagamot. Ayon kasi sa kanyang ama, mas mabuti ng maaga pa lamang ay may alam na siya sa larangan ng panggagamot. Dahil sa wala naman itong ibang magiging disipulo, kundi siya lamang. Kaya habang maaga pa lang ay matututunan na niya ang pasikot-sikot sa panggagamot noon. Sa paglipas nga ng mga panahon at natutunan na ni tatay ang panggagamot, ay tumutulong na siyang manggamot sa mga pasyenteng pumupunta sa bahay nila para magpagamot. Dekada 70, isang hapon, habang naglalakad pa uwi ang aking ama, nakasalubong niya si Aling Belen at ang asawa nito. Karay-karay ang bunsong anak nitong nasa 7 taong gulang. Nagkukumahog ang mga itong tumakbo at umiiyak nun. Kaya naman naalarma si tatay at huminto sa paglalakad. Aling Belen? Saan po kayo pupunta? Ano pong nangyayari sa anak nyo? Pag-aalalang tanong niya nang nakalapit na sa kanya ang mag-asawang kalapit bahay nila. Huminto sa paglalakad ang ale at humagulgol ng iyak. At nagsabing dadali nila sa pagamutan sa bayan ang kanilang anak dahil hindi na umano ito humihinga at mukhang patay na yata. Ano ho? Hindi na humihinga yung anak nyo? Napatingin ito sa karga ng asawa ni Aling Belen. Oo, Nardo. Hindi na humihinga yung anak namin. Tugon naman ng asawa ni Aling Belen nun. Tinanong niya ang mag-asawa kung kailan pa nalaman ng mga itong hindi na humihinga ang anak nila. Sinabi ni Aling Belen na kanina-nina lang. Ilang araw na raw kasing hindi gumagaling sa sakit ang anak nila. At kahit dinala na nila ito sa pagamutan ay wala pa ring nangyari. Sa tuwing binabalak namang dalhin ng asawa ni Aling Belen sa bahay ng aking ama ang anak nito, sa hindi malamang dahilan, ay nawawala na lamang bigla ang sakit ng kanilang anak. Kaya't hindi sila natutuloy-tuloy na pumunta sa bahay ng aking ama. Pwede ko bang mahawakan yung anak niyo? Tanong niya at tumingin sa paslit na balot ng kumot na mga sandaling yon. Tumango ang asawa ni Aling Belen. Sandaling umupo sa gilid ng daanan. Tapos ay tinanggal ang nakabalot na kumot sa anak nito. Nung maalis na ang kumot, ay kaagad na hinawakan ni tatay ang pulso ng bata para malaman kung patay na nga ba talaga ang batang yon. Matapos niyang tingnan yon, napagtanto niyang buhay pa ang anak ng mag-asawa. Sinabi niya sa mga itong buhay pa ang bata. Tara ho sa bahay. Doon ko na gagamutin yung anak nyo. Wika niya at siya na mismo ang nagbuhat sa bata noon.
dahil sa tila ba biglang nawalan na ng lakas ang asawa ni Aling Belen. Nagmadali na silang maglakad pa uwi sa bahay. Nang makarating sila ay nagulat pa ang mga magulang ni tatay dahil kasama niya ang kalapit bahay nila mag-asawa. At may bitbit siyang paslit nun. Kaagad na tinanong siya nito kung bakit may dala siyang paslit. Ano ang nangyayari at bakit tinakpan ng kumot. Sinabi niya sa kanyang ama ang tungkol sa kalagayan ng bata. Kaagad namang kumuha ng mga kagamitan sa panggagamot ang kanyang ama at binigay sa kanya. Isang uri ng balbal na aswang yung dumali dito sa anak ninyo, Aling Belen. Saad nito, matapos magpakawala ng orasyong pangsabulag sa buong paligid. Balbal? Anong klaseng aswang yon? Maang-maangang tanong ng asawa ni Aling Belen nun. Ipinaliwanag ng kanyang ama kung anong uri ang mga aswang na balbal. Anya, ang balbal ay isang uri ng aswang na kumakain ng bangkay ng tao. Malakas ang pang-amoy ng balbal na tila isang pabango para sa kanila, ang bangkay ng isang tao. At kahit nasa ibayong lugar pa ang pinaglalamayang bangkay, ay maaamoy at maaamoy nila yon. Kaya nga kadalasan sa mga liblib na baryo o ibang lugar ay talagang todo bantay sarado ang mga kaanak ng bangkay. Dahil baka mamaya, malingat lamang sila ng panandalian ay napalitan na ng balbal ang katawan ng bangkay na pinaglalamayan nilang mag-anak ng katawan ng saging. Kaya ring mag-usal ng pangsabulag ang mga balbal. Nang sa ganoon ay hindi malaman ng mga taong walang alam pagdating sa mga kaalaman sa kanan o kaliwa man. May mga pagkakataong ring kapag nagustuhan nilang biktimahin ng tao, ay binibigyan nila yon ng sakit na aakalain ng karamihan na isang simpleng sakit lamang. Gaya ng lagnat, bigla ang sumasakit ang tiyan at hindi malaman kung ano ang dahilan. Sipon, ubo, o ano pamang mga simpleng karamdaman ng isang tao. Nang sa ganoon ay hindi magtatangkang magpatingin sa mga albularyo o manggagamot ang pamilya ng taong nais nilang bigyan ng karamdaman. Pero ang hindi alam ng lahat, unti-unti na palang manghihina ang may sakit, hanggang sa hindi na makayanan nito ang sakit na binigay ng balbal, na maging dahilan ng bigla ang pagkamatay niya. Sinabi naman ng aking amang napag-interesa ng anak ni Aling Belen, at gaya ng inihayag ng kanyang ama, ay binigyan ng sakit ang paslit, at inaabangan na lamang ng balbal na bumiktima rito kung kailan ang kamatayan ng paslit na yon. Nang sa ganon ay malaya na nitong makuha ang bangkay. Mabuti na lang talaga't nakasalubong ko kayo, Aling Belen, Mang Nestor. Dahil kung hindi, tiyak idideklara ng pagamutang pagdadala ninyong wala ng buhay ang anak nyo. Wika ni tatay. May mga inusal siyang orasyon pang-alis ng mga karamdaman. Nagsindi na rin siya ng kamangyan at nagsunog ng 3 pirasong balahibo ng Bisayang manok. Pagkatapos ay itinapat niya sa hinihigaan ng paslit nun. Makaraan lamang ang ilang minuto, ay marahan ng dumilat na mga mata ang paslit. Kasunod noon ay bumalahaw ng iyak at hinanap ang ina nito. Sige po, Aling Belen, lapitan niyo na yung anak niyo para tumigil na sa pag-iyak. Natapos ko namang alisin sa kanyang katawan yung marka ng aswang at sakit na itinanim. Utos niya sa ali noon. Kaagad namang lumapit ang ali sa anak nito at agarang niyakap ng mahigpit. Panay naman ang pasasalamat ni Mang Nestor sa aking ama't walang tigil sa pagpunas ng mga luhang sunod-sunod na pumapatak. Maraming salamat talaga, Nardo, at sa pamilya mo. Kung hindi ka namin nakasalubong kanina, baka uuwi na kaming nagdadalamhati. Nito. Walang anuman yun, Mang Nestor. Basta, pakaingatan niyo na lang po palagi yung anak niyo.
At huwag basta-bastang palalapitin sa mga taong hindi nyo kakilala. Tugon niya. Dagdag pang wika ng aking ama. Bibigyan niya ng pulseras na pangontra sa lahat ng masasamang nilalang ang bata para hindi na ito lapitan pa. Mababa rin kasi ang dungan ng paslit kung kaya't lapitin ito ng mga nilalang na hayok sa karne ng tao. Huwag na ho kayo mag-alala sa aswang na bumiktima sa anak nyo. Kami na ni tatay yung bahalang tumugis doon. Anya. Matapos nga ang gamutan ay sinamahan ni tatay ang mag-asawa pauwi sa bahay ng mga ito. Dahil may titingnan lang siya. Makalipas ang ilang minutong lakaran, ay narating na nila ang bahay na mag-asawa. Sa bungad pa lamang ay may nakita na siyang marka ng aswang sa bintana ng bahay nun. Muli ay nag-usal na naman siya ng orasyon at inalis ang marka ng balbal. Natanggal ko na ho yung marka ng aswang. Huwag na kayo mag-alala dahil hindi na kayo pupuntahan pa rito ng aswang na yon. Wika niya sa mag-asawa. Bago pa siya umuwi ay inabutan siya ng pera ni Mang Nestor. Pero gaya ng ibang manggagamot, hindi niya tinanggap ang binigay ng mag-asawa dahil hindi naman siya nagpapabayad nun. Sinabi niya rin sa mag-asawang itabi na lamang nila ang perang ibibigay sa kanya. Pero iginiit pa rin na mag-asawang ibigay sa kanya ang pera bilang pasasalamat umano dahil nailigtas ni tatay ang anak nila. Oo sige, kung ayaw mong tanggapin ang perang ibibigay namin, kahit itong manok na lang. Pakiusap na Ardo, tanggapin mo na ito. Kahit sa ganitong paraan man lang ay makakabawi kami ng pamilya ko. Pamimilit pang wika ni Mang Nestor. Napakamot na lamang sa ulo ang aking ama. Napapangiting kinuha pa ang iniabot ni Mang Nestor na 2 nakataling buhay na manok. Kumakawag-wag pa ang mga manok na inilagay ni Mang Nestor sa sako at muling iniabot sa kanya. Salamat ho. Sige po, alis na ako. Habang naglalakad siya pa uwi nun, nakita niya ang kanyang kaibigang si Alan. Malaki ang pagkakangising nagtanong ito kung saan siya nanggaling at bakit may bitbit siyang sako nun. Sinabi niya ritong galing siya sa bahay ni Mang Nestor. Tinanong siya ulit nito kung ano ang ginagawa niya sa bahay na yon. Hinatid ko lang sila Mang Nestor. Pinagamot niya kasi ang anak niya may sakit. Ganun ba? Nga pala, alam mo na ba yung balitang may hinukay na naman raw na bangkay doon sa sementeryo nung nakaraang gabi? Kunot noong tanong muli ng kanyang kaibigan. Umiling-iling si tatay at nagsabing hindi nakarating sa kanyang balitang yon. Nagwika naman si Alan na ang hinala ng karamihan ay magnanakaw ang naghukay ng mga bangkay at kinuha ang mga mamahaling alahas. Pero sa kabilang banda, nagtataka ang karamihan dahil sa ang iilang bangkay na nahukay ay nawawala. Nawawala? Muling sambit niya. Oo, tol. Yun nga yung pinagtataka namin eh. Sino ba naman yung matinong tao yung magnanakaw ng bangkay, di ba? Ano yung gagawin nila sa ninakaw na bangkay ha? Sambit ng kaibigan ni tatay noon. Sandaling napapaisip si tatay at pinagtagpi-tagpi ang mga nangyari. Naisip niyang baka iisa lamang ang nilalang na naging dahilan sa pagkawala ng mga bangkay at ang pagkakasakit ng anak ni Mang Nestor. Balbal, sambit niya. Ano tol? Balbal? Tama ba yung narinig ko? Ulit na tanong ni Alan at mababakas sa mukha nito ang pagkabahala. Seryosong tumingin ang aking ama sa kanyang kaibigan at sinabing tama ang narinig niya. Malakas ang kutob ko, Alan. Isang balbal yung namiminsala sa lugar natin. Ito yung dahilan sa pagkawala ng mga bangkay. Tsaka yung biglaang pagkakasakit ng mga kabataan sa lugar natin. Anya. Natahimik ang kanyang kaibigan at napapaisip rin. Tol,
totoo ba talaga yung mga balbal? Para kasing hindi ka panipaniwala eh. Hindi ba't mga aswang lang din yun? Tanong ng kaibigan ni tatay sa kanya na may halong pag-aalala. O tol, totoo yung mga balbal. Naririyan lang sila sa paligid. Nag-aabang ng mabibiktimang buhay na tao o bangkay man. Tugon naman ni tatay. Sinabi ng kaibigan niyang nakakabahala na talaga ang nangyayari sa kanilang lugar. Dahil sa mga sunod-sunod na nawawalang bangkay sa sementeryo. At sa biglaang pagkakasakit ng mga kabataan o matatandang naglalaro sa edad 60 mahigit. Tiningnan siya ni Alan at tinanong kung ano ang gagawin para matigil na ang mga kababalaghang nangyayari. Sa ngayon tol, wala pa. Kailangan ko pang sabihin kay tatay at pag-isipang maigi. Kung ano yung mga dapat gawin at kailangang malaman din namin kung saan nakatira yung aswang na namiminsala at namimeste sa lugar natin. Tugon niya at napapaisip ng malalim nun. Sige pre, puntahan ko lang si nanay. Mukhang marami na naman yung mga bitbit niyang pinamili. Pagpapaalam ng kaibigan ng aking ama. Sige pre, lapitan mo na yung nanay mo at napakarami ng dinadalang gamit yon. Bago umalis ang kanyang kaibigan, ay biniro pa siya nitong sinabihang diretso ang uwi at huwag nang sumabit pa kung saan-saan. Baka mamaya ay dumaan na naman umano siya sa bahay ng dalagang nililigawan at imbis na sa bahay dalhin ng bitbit niyang manok, ay makatay pa raw ito sa bahay ng dalagang nililigawan niya. Langya ka, umalis ka na nga. Pagtataboy ni tatay sa kaibigan niya na yon. Natatawa namang mabilis na naglakad paalis si Alan papunta sa ina nitong naghihintay sa kabilang kalsada. Nung makalayo na ang kaibigan, nagmadali na siyang maglakad para makauwi na at sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa nasagap niyang balita. Pagkarating sa bahay, bumungad sa pintuan ang kanyang ina, na kanina pa pala naghihintay sa kanya nun. Tinanong siya nito kung bakit natagalan at kamusta naman ang anak ni Aling Belen. Maayos na po siya, Nay. Natutulog yung anak ni Aling Belen nung umalis ako sa kanila. Tugon niya at pumasok na sa loob ng bahay nun. May sagap ka bang balita sa labas, anak? Bakit parang hindi yata maipinta ang mukha mo? Tanong sa kanya muli ng kanyang ina. Tumango naman siya at sinabi sa kanyang ayos lamang siya pero saglit siyang umupo at saka ikinuwento sa kanyang mga magulang ang tungkol sa napulot niyang balita sa labas ng bahay. Napakunot noo ang kanyang ama at umupo nun na tila ba nag-iisip ng malalim at napapabuntong hininga. Tay, sa palagay niyo, saan kaya nagtatagong lungga yung aswang na yon? Para namang hindi na tayo mahirapan pang maghanap. Tanong niya sa kanyang ama. Sinabi nitong wala pa itong idea kung saan ang pinagkukutahan ng aswang. Pero wag umano siyang mag-alala dahil maghahagilap ito ng iba pang mga impormasyon tungkol sa napapabalitang aswang at magtatanong-tanong na rin ng palihim para sa ganoon ay hindi malalaman o makarating sa nilalang na lihim nila itong iniimbestigahan. Nay, mag-iingat kayo palagi dito ha. Kapag wala kami sa araw ni tatay, huwag ho muna kayong magpapapasok ng mga taong nais magpagamot. Baka kasi isa sa mga magpapagamot magpapanggap lang. Mas mainam nang magdoble ingat po tayo. Huwag ka mag-alala anak. Tatandaan ko yung mga bilin mo. Tugon ng kanyang ina. Nagwika ang kanyang amang dapat talaga sa lalong madaling panahon ay mahanap na kaagad ang aswang. Nang sa ganon ay hindi na mabahala pa ang mga kababaryo nila. Opo tay, tama ka dyan. Dapat talaga malaman natin kaagad kung saan yung balbal na yun nang mabigyan ng leksyon. Marami pa nang buntis ngayon dito sa baryo. Sa pagdaan nga ng mga araw,
ay palihim na nag-iimbestiga ang aking ama sa mga kakaibang nangyari sa kanilang lugar. Isinama niya ang kanyang kaibigang si Alan na nagmamasid-masid sa paligid nun, lalo na sa tuwing sumasapit ang gabi. Ang kanyang ama naman ay kunwaring nakikipagkwentuhan sa mga ginagamot na taga-ibang baryo. Tinatanong nito kung may mga kakaibang nangyayari ba o kababalaghan sa lugar kung saan naninirahan ang taong ginagamot niya. Sa ilang araw na pagmamanman ng aking ama at ng kanyang kaibigan, ay wala pa rin silang mahagilap na balbal. Tila ba alam ng aswang na yon na may nakakaalam tungkol sa ginagawa niyang kababalagan. Ilang araw na tayo naghahanap sa balbal na sinasabi mo, pre. Pero hindi pa rin natin mahanap. Buntong hiningang sabi ng kaibigan ni tatay nang gabing nakatambay sila sa kubong nasa bungad ng baryo. Hindi totoo yung balbal, pre? Ang ibig kong sabihin, hindi kaya ibang nilalang ang may kagagawan ng mga nangyayari sa lugar natin? Kasi tingnan mo ha, ilang araw na tayong naghahanap sa balbal, pero wala pa rin. Hindi pa rin natin mahanap-hanap kung saan nagtatago yung walang hiyang yon. Maghintay ka lang, pre. Alam kong lalabas at lalabas rin sa pinagtataguan ng aswang na hinahanap natin. Huwag ka lang mainip. Tugon naman ng aking ama. Hay, sana nga't magpakita na yon. Kating-kati na akong kantiin yun eh. Alam mo ba, nagkasakit na naman yung pamangkin ko. Ilang araw nang pabalik-balik yung lagnat nun tuwing magtatakip silim. Tapos yung sabi ng ate ko, pag maghahating gabi raw, may namamataan siyang matandang lalaking nagpapalakad-lakad sa labas ng bahay nila. Nung sitay ng asawa ni ate, nagbaliw-baliwan yung matandang yon. Wika ni Alan. Alin sa mga pamangkin mo yung nagkasakit? Yung sanggol na anak ba ni Ate Vanji mo? Tanong ni tatay. Tumango ang kaibigan niya at sinabing yun nga ang tinutukoy nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin yan? Tanong niya. Sinabi ng kaibigan niyang kinahapunan lang kasing pumunta sa bahay nila ang kapatid niya na yon. At doon lang rin ito nagsabing ilang araw nang nagkakasakit ang pamangkin niya. Yung matandang sinasabi mong pumupunta sa bahay ng kapatid mo, kilala ba nila kung sino? Umiling-iling si Alan at sinabi sa aking amang hindi raw kilala ng kapatid niya matanda. Maging ang asawa nga nito ay hindi rin kilala. Ang sabi ng kapatid ko, mukhang dayo lang raw sa baryo eh. Ngayon lang niya daw nakita yung pagmumukha ng matandang yon. Dayo, naloko na. Mukhang naisahan tayo ah. Tara, punta natin yung bahay ng kapatid mo. Wika ni tatay at agad na tumayo nun. Nagtanong ang kanyang kaibigan kung bakit pupunta nila ang bahay ng kapatid niya. Gayong inaabangan nga nila ang aswang kung kailan papasok sa kanilang baryo. Walang dito ang aswang. Kailanman hindi natin yun makikitang pumasok dito sa baryo. Ano tol? Ang labo mo naman pre. Ilang araw na tayong nag-aabang dito sa labasan ng baryo oh. Tapos hindi naman pala natin makikita yung aswang na sinasabi mo. Ipinaliwanag ni tatay na kaya niya nasabing hindi na nila makikita ang aswang na papasok sa kanilang baryo. Yun ay dahil nasa loob na yon. At malakas ang kutob niyang ang matandang sinasabi nitong nagpapabalik-balik sa labas ng bahay ng kapatid niya sa tuwing nilalagnat ang sanggol. Yun ang hinahanap nila. Matapos sabihin ni tatay sa kanyang kaibigan ang tungkol sa matanda, napapamura na lamang ito at napapalatak. Walang hiyang yan ah. Hindi ko naisip yung bagay na yan pre. Nagmamadali itong tamayo. Kagad na silang naglakad papunta sa bahay ng kapatid ni Alan. Nasa dulong baryo yun, kung kaya't maglalakad pa sila ng mga 15 minuto. Anong oras na ba pre? Sumagot ang kaibigan ni tatay at nagsabing mag-aalas 10 na umano ng gabi noon. Tara,
Bilisan na natin maglakad para maabutan natin yung matanda. Nagpatiunang maglakad ang aking ama. Halos lakad-takbo na ang kanilang ginawa. Marating lamang kaagad ang bahay ng kapatid ni Alan. Sa pagdaan ng ilang minuto, malapit na silang makarating sa bahay ng kapatid nito. Inutusan ni tatay ang kanyang kaibigang patayin ang flashlight na bitbit nito noon. Teka lang, bakit ko papatayin yung flashlight? Anong ipang iilaw natin kung papatayin natin? Kita mo namang napakadilim ng daan, tol. Wala na tayong makita sa sobrang dilim mo. Reklamo ni Alan. Basta, patayin mo na lang yan. Sabihin mo nga sa akin kung bakit papatayin ko to. Hindi naman pwedeng basta-basta ko nalang papatayin to ng walang dahilan, di ba? Ano yun? Mangangapa tayo sa dilim? Buti sana kung may buwan sa kalangitan ngayon. Maaari ko pang patayin to. Napapailing na lamang ang aking ama dahil sa kahit kailan talaga ay napaka-reklamador ng kaibigan niya at maraming satsat. Hindi na lang sundin ang sinasabi niya. Ano nga? Sabihin mo na sa akin kung bakit ko papatayin to. Sa mahinang boses ay sinabi ng aking ama sa kanyang kaibigan na kaya niya pinapapatay ang flashlight. Yun ay dahil sa malalaman ng matandang hinahunting nila. Napaparating sila dahil sa liwanag na nagmumula sa hawak-hawak nito. Isa pa, kailangang tahimik lamang at hindi sila magpapahalatang papalapit na sila sa bahay ng kapatid nito. Dahil maaalarma ang matanda at makakatakbot, hindi nila yun mahuhuli. Matapos niyang magpaliwanag ay saka pa lamang naintindihan ni Alan kung bakit niya pinapapatay ang bitbit nitong ilaw. Kapag malapit na tayo sa bahay ng kapatid mo, huwag ka mag-iingay ha. Napakaingay mo pa namang kasama. Pagpapaalala ni tatay sa kanyang kaibigan. Tumango si Alan at nagsabing huwag raw siyang mag-alala dahil alam na alam niya na ang gagawin. Pinapangako niyang hinding-hindi siya makakabulabog at hindi niya masisira ang diskarte ng aking ama. Talaga lang ah. Siguraduhin mo lang talagang hindi mo masisira yung diskarte ko. Makaraan lamang ang ilang sandali ay pinatay na ni Alan ang flashlight. Sandali silang tumigil sa paglalakad at sinanay muna ang mga mata sa dilim nun. Nung masanay na ang mga mata ni tatay sa dilim, tinanong niya si Alan kung may naaaninagan na ba ito. Kung meron na ay magpatuloy na silang maglakad. Sandali lang pre, wala akong makita eh. Napakadilim. Bakit pa kasi kailangan natin patayin yung ilaw? Sinaway naman siya ni tatay at sinabihang huwag maingay. Dahil baka marinig sila ng matanda. Kung sakali mang naroroon yon sa bakuran ng bahay ng kapatid niya. Humingi ng pasensya si Alan at nagwikang natatakot lamang siya. Kaya napapamura at napapalakas ang boses niya ron. Ano? May naaaninagan ka na ba? Dalian na nating maglakad dahil baka mamaya hindi na natin maabutan pa yung aswang na yon. Oo, may naaaninagan ako. Kaya nga lang hindi ko masyadong makita ang daan. Baka madapa o matalisod ako eh. Tugon naman. Tontang talong naman oh. Bakit ba ako nagkaroon ng kaibigang... Pabirong wika ng aking ama. Hoy Nardo, pasalamat ka nga at sinamahan pa kitang maglakad sa napakadilim na daan na to. Kung makapagsalita ka sa akin, wagas ah. Malay ko bang papatayin pala natin yung flashlight. Kung alam ko lang, hindi sana hindi na ako pumayag na pumunta tayo dito. O kaya naman, nagpaiwan na lang ako at umuwi na lang sa bahay. Biro lang. Ikaw naman masyadong seryoso. Paos na tumawa ang kanyang kaibigan at nagsabing hindi niya maihakbang ang mga paa. Dahil natatakot siyang baka may matapakang ahas na nakaharang sa daan. O kaya naman ay matalisod nun. Napakaduwag mo talaga kahit kailan. Sinasabi ko lang naman kasi yung nasa isip ko.
Baka kasi mamaya kakalakad natin, may nakaharang palang ahas sa daan. Di natuklaw pa tayo. Namatay pa ako. O kaya naman matalisod ako o natumba. Di uuwi akong sugatan. Napapailing na lamang si tatay dahil naririndi na siya sa kaingayan ng kaibigan. O siya. Humawak ka sa balikat ko at sumunod ka na lang sa akin ha. Kahit kailan talaga ay napakaduwag mong tao. Nung makahawak na sa balikat niya si Alan, nagpatuloy na sila sa paglalakad. Makaraan lamang ang ilang minuto. Huminto sila sa hindi kalayuan sa bakuran ng bahay ng kapatid ni Alan. Magsasalita na sana si Alan nang bigla itong pigilan ng aking ama at binulungang huwag maingay nun. Huwag kang maingay! May naririnig akong angil. Bulong ng aking ama. Marahan silang naglakad paikot sa gilid ng bahay na animoy mga pusang nangahunting ng makakain nun. Nung makarating na sila sa gilid, ay gayon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni tatay at ng kanyang matalik na kaibigan. Sa kadahilan ng may nakita silang isang lalaking may katandaan na. Nakaupo yun sa lupa at parang may nginangata. Parang asong may kagat-kagat na buto. Base na rin sa ingay na naririnig nila, bahagya pa silang naglakad palapit nun. Upang sa ganon ay makita nila ng malapitan kung ano nga ba ang ginagawa ng matandang nakasalampak sa lupa. Bakit kaya may tao sa bakuran ng bahay ng kapatid ko? Ano yung ginagawa ng... Hindi na natuloy pa ang sasabihin sana ng kaibigan ni tatay dahil mabilis nang tinakpan ni tatay ang bibig nito at muling pinaalalahan ng huwag mag-ingay nun. Dito ka lang muna pre ha. May gagawin lang ako. Tandaan mo to ha. Huwag na huwag kang igagawa ng ingay kahit anong mangyari. Wika ng aking ama sa kanyang kaibigan. Teka lang pre, saan ka pupunta? Huwag mo kong iwan dito pre. Baka mamaya mapaano pa ako dito. Sambit ni Alan. Sira ulo ka ba? Dito ka lang. Maghanap ako ng pangproteksyon natin laban sa aswang na yon. Wika ni tatay. Marahang tumayo ang aking ama at nagagilap ng kahoy na pwedeng gawing pamalo sa matandang nakatalikod sa hindi kalayuan. Habang lumilipas ang ilang segundo, patindi ng patindi ang kakaibang nararamdaman ni tatay nun. Wala siyang mahanap na kahoy, kaya naman ang ginawa niya ay pumulot siya ng mga naglalakihang bato at ingat na naglakad papalapit sa matanda habang nagbibitaw ng mga katagang buhay at iniihip sa sarili nun. Yari ka sa akin ngayong aswang ka. Ikaw pala yung balbal na namiminsala dito sa baryo namin ha. Subalit, bago pa man siya tuluyang makalapit, ay narinig niyang sumigaw ang kaibigan niyang si Alan na naging dahilan ng biglaang paglingon ng matanda. Nung tingnan niya ang matanda ay nakita niya ang napakapangit nitong pagmumukha. Walang hiya! Sinabi ko nang wag maingay eh! Pakaano mo naman? Gigil na sambit niya at mabilis nang hinabol sila ng matandang yon. Sigaw naman ng sigaw ang kaibigan ni tatay at tinatawag ang pangalan ng kapatid nito at nagwiwikang wag lumabas ng bahay. Habang papalayo si tatay, naririnig niya pa rin ang pagsisigaw ng kaibigan. Walang hiya ka talaga, Alan! Sinabihan ko nang wag mag-ingay eh. Baliw talaga. Hindi nakakaintindi sa sinasabi ko. Sumigaw pa. Nakatakas tuloy. Humahangos na sambit ng aking ama nang maglakad na siya pabalik. Hindi niya na kasi nahabol pa ang nilalang na yon. Gawa ng napakabilis kumilos nito. Dinaig pa ang unggoy sa pagpapalipat-lipat nito sa mga punong sinasabitan. Nang makabalik na ito sa kinaroroonan ng kaibigan niya, ay nadatnan niya itong kinakausap ang kanyang bayaw. Ano? Naamutan mo ba yung aswang pre? Agarang tanong sa kanya ni Alan nang makalapit ito. Hindi.
Nakatakas. Ang ingay mo kasi. Mahuli ko na sana yun kanina kung hindi ka lang sumigaw. Pasensya ka na pre ha. Hindi ko lang talaga napigilan yung sarili kong sumigaw kanina. Takot na takot kasi ako eh. Pagpapaliwanag nito sa kanya. Napabuntong hininga siya at sinabihan niya itong hayaan na lamang. Total naman ay nangyari nang nangyari. Ang importante sa kanya ngayon ay nakita niya ang itsura ng nilalang na yon. Mabilis ko na lang malalaman yung aswang na yon, kung sakali mang babalik pa dito sa baryo natin. Hinayaan naman sila ng bayaw ni Alan na pumasok na muna sa loob ng bahay para doon na lamang pag-usapan ng tungkol sa aswang. Baka raw kasi biglang bumalik ang nilalang na yon. Nga pala, kamusta na yung anak niyo may sakit? Tanong ni tatay na makapasok na sila sa loob ng bahay. Sinabi naman ng bayaw ni Alan na hindi pa rin gumagaling ang anak nito. Nagsuwestyon ng aking ama na kung maaari bang makita niya ang sanggol para matingnan kung ano ang kalagayan nito. Sunod-sunod na tumango ang bayaw ni Alan. Inaya na siya nitong pumasok sa silid tulugan dahil naroroon ang sanggol. Nang makita niya ang sanggol na natutulog, ay kaagad niya nang tiningnan ang kalagayan nito. Matapos niyang suriin yun ay nalaman niyang pinagbabalakan na yung biktimahin ng balbal dahil na rin sa markang iniwan ng aswang. Kaya nalaman niya kung anong klaseng nilalang ang nagnanais bumiktima sa sanggol na yon. Agad na ginamot niya ang sanggol. May mga orasyon siyang inusal at inihip sa sanggol nun. Nang sa ganon ay maalis na ang sakit na dinaramdam nito. Sa paglipas ng ilang minuto, natapos na ang gamutan at nagpapasalamat ang mag-asawa. Sinabi rin na mag-asawang hindi nila lubos akalaing inaaswang na pala sila noon. Mabuti na lamang at naikwento ni Alan sa kanya ang tungkol sa matandang nagpabalik-balik sa bakuran ng bahay. Dahil kung hindi, ay baka tuluyan nang napahamak ang sanggol. Labis-labis ang pasasalamat na mag-asawa matapos gamutin ni tatay ang anak nila. Pinayuhan naman sila ni tatay na maglagay ng pangontra sa pintuan at sa bakuran na rin ng bahay. Nang sa ganon ay hindi na makakalapit pa ang aswang. Huwag niyo na rin ilabas ang sanggol sa tuwing sumasapit na yung 3:00 ng hapon. Yun ang oras na lumalakas na yung katawang lupa ng mga aswang eh. Sa ganong oras din ay lumalabas na sa pinaglulunggaan ng mga ito at naghahanap ng mambibiktimang tao. Kaya sana hanggat maaari, magdobling ingat kayo para sa kapakanan ng anak nyo. Paliwanag ni tatay. Siya nga pala, tungkol sa aswang pre. Ano nang gagawin mo doon? Tanong ni Alan sa kanya. Napabuntong hininga si tatay at medyo naiinis pa rin siya sa kaibigan niya. Dahil kung hindi ito sumigaw, edi sana'y tapos na ang problemang kinakaharap nila ng kanyang ama. Nahuli na sanang balbal at napatay para wala nang manggugulo o mamiminsala pa sa kanilang lugar. Humugot muna siya ng malalim na paghinga bago nagwikang magpalamig na muna siya bago hahanapin ulit ang aswang na yon. Dahil natitiyak niyang sa ngayon, hindi na yun magpapakita pa sa kanilang baryo. Pero darating at darating rin ang oras na babalik yon para mambiktima. Ikaw kasi, kung hindi ka lang sumisigaw, hindi sana napatay ko na yung aswang na yon. Pasensya ka na talaga pre. Hindi ko lang talaga napigilan yung sarili kong mapasigaw kanina dahil sa takot eh. Napangiti na lamang ang aking ama. Umaga na sila na makauwi sa kanya-kanyang bahay. Nagaya kasi mag-inom ang bayaw ni Alan bilang pasasalamat sa ginawa nila. Nung nasa kalagitnaan na nga ng inuman ay napag-usapan nilang wag na munang ipaalam sa buong baryo ang mga nangyari nun. Hayaan na munang panatilihing sekreto ang lahat hanggat hindi pa nalulutas ang problema. Isang araw, maaga pa lamang ay umalis na si tatay kasama ang kanyang 2 kaibigang sina Alan at Meroy para magtungo sa bukid nun. May nagpapatrabaho kasi sa kanila noong araw na yon. Dala-dala ni tatay ang kanyang tabak na pamana pa sa kanya ng kanyang abuelo bago yun namatay.
Nagmamadali na silang maglakad patungong bukid para naman hindi sila abutan ng katirikan ng araw sa daan. Mga pre, agaan natin mamayang umuwi ah. May pupuntahan kasi ako sa kabilang sitio. Kaya kailangan makauwi ako kaagad ng maaga. Wika sa kanila ng isa nilang kasama nun. Tumango ang aking ama at nagwikang magmadali na sila. Nung naroroon na sila sa bukid mga kagiliw ay inumpisahan na kaagad nila ang ginagawang trabaho. Sa paglipas ng mga oras ay masyadong naaliw ang aking ama sa ginagawa niya. Kaya hindi na niya namalayan ang mabilisang paglipas ng oras. Noon ngang tumingala siya sa ulap ay magtatakip silim na. Napalatak siya at napapakamot sa ulong nagwikang, "Patay, bakit hindi ko namalayan yung oras? Teka, nasa na ba si Meroy? Bakit hindi niya kami inayang umuwi na? Nakalimutan niya ba?" Hinagilap niya ng mga mata ang kasama niya noon. "Hoy Alan, tara na, umuwi na tayo. Magdidilim na oh. Tiyak, gabing-gabi na tayo makakarating nito sa bahay." Tawag niya pa sa kaibigang kasalukuyang abala sa ginagawang trabaho. Saglit na umahis ng pagkakatayo ang kaibigan niya at tumingin na rin sa langit noon. "Nasaan na ba si Meroy? Bakit hindi niya man lang tayo inaya ng umuwi? Magdidilim na oh." Tanong rin ng kaibigan ni tatay noon. "Hindi ko alam. Tingnan mo nga dun sa kubo. Baka nagpapahinga lamang yung lokong yun tapos nakatulog na pala." Kakamot-kamot sa ulong naglakad papunta sa kubo ang kaibigan niya. Sumunod na rin siya dahil nakaramdam siya ng pagkauhaw. "Ay anak ng tipaklong naman oh." Rinig na wika ni tatay ng kaibigan niyang si Alan noon. Dahil naabutan nilang ang himbing ng tulog ng kaibigan nila. Marahang tinapik ni Alan ng kaibigan nila para magising ito. "Anak ka ng nanay mo talaga. Abalang-abala kami sa pagtatrabaho tapos ikaw ang sarap-sarap ng tulog mo. Alang niya, akala ko ba maaga tayong uuwi?" Saad ni Alan. Inayos na ni tatay ang kanyang mga kagamitan bago sila umalis noon. Pupungas-pungas na namang maglakad ang kaibigan nilang kakagising lang. Sa pagdaan ng ilang sandali ay tuluyan ng nilamon ng dilim ang buong kapaligiran. Habang naglalakad sila pababa ng bukid, ay hinahampas-hampas pa ni tatay ang gilid ng daanan. Nang sa ganon ay walang ahas na haharang sa kanilang daanan noon. Kung hindi nyo kasi na itatanong, marami na ang mga nababalitaan noon si tatay na may mga taong namamatay dahil umano sa natuklaw yun ng mga ahas sa gilid ng daan. Kaya maigi na yung nag-iingat sila para iwas disgrasya. Habang abala si tatay sa kakahampas ng mga mahabang damo, may nasipat siyang matandang lalaki sa hindi kalayuan. Dahil sa buwan na nagbibigay liwanag sa kanilang dinadaanan, ay nakikita ni tatay ang lalaki. Sandali siyang napaatras dahil bigla itong tumuwad, na para bang may pinupulot sa lupa nun. Nakaramdam rin siya ng malakas na presensya at pamilyar sa kanya yon. Teka, parang galing sa balbal yung presensyang nararamdaman ko ah. Sambit niya. Tol, nakikita mo ba yung nakikita ko? Nahintakutang tanong ni Alan sa aking ama. At para itong babaeng takot napapakapit sa braso ni tatay. Inalis ni tatay ang kamay ng kaibigan niya at sinabihan itong lumabas na naman ang pagiging balelay nito. "Mga pare, anong ginagawa niyan?" Sigundang tanong ni Meroy. At napahinto na rin sa paglalakad nun. Nakaramdam ng kakaibang bigat sa dibdib si tatay na mga oras na yon, na para bang sumisikip pang kung anong nasa loob niya at tila nahihirapan siyang huminga. Kaya bahagyang hinampas-hampas ni tatay ang dibdib niya. Dahil sa umiinit at tila napapaso siya, sa suot-suot niyang medalyon ng San Benito na pamana pa mula sa kanyang amang albularyo. "Ayos ka lang ba, tol?" Pag-aalalang tanong ni Alan sa kanya dahil sa nakita nitong paghampas ni tatay sa kanyang dibdib. Tumangulang naman si tatay sa tanong nito. Normal lang kasi yun kapag may tangan kang medalyon.
dahil sinyalis lamang yon na may nagbabadyang panganib. Walang hiyang yan. Alam ko na kung ano yung aswang na yon, sambit niya, at hindi inaalis ang pagkakatitig sa nakatuwad na matanda. Marahang kinuha ni tatay ang tabak na nakasukpit sa kanyang tagiliran at kumuha siya ng 2 pirasong kalamansi sa bulsa. Hiniwa niya at ipinahid yon palibot sa katawan ng kanyang tabak na hawak. Teka lang pre, anong gagawin mo? Gagawin mo bang kilawin yung matandang nakatuwad? Siraulo ka talaga, Miroy. Huwag ka na magtanong pa. Kita mo nang nasa panganib na tayo. Maya-maya pa ay hindi napigilan ni tatay ang panlalaki ng mga mata. Nang biglang lumiyad ang matandang lalaki, umalingasaw na rin ang napakabahong amoy na animoy, amoy na bubulok na laman at sariwang dugo. Umalinsangan na rin ang buong paligid na tila ba napakainit ng mga sandaling yon, kahit na may hangin naman silang nararamdaman. Aswang ata yung taong yan mga tol. Wika ni Miroy habang titig na titig sa nilalang at hindi makagalaw. Matapos lumiyad ng matanda, paharap naman itong tumayo. Ayon pa sa aking ama, kitang-kita niya ang nakakakilabot na mukha ng matandang nilalang na yon. Namumula ang mga mata nitong nagbabaga. Nagbabakbak ang mga balat nito sa mukha na tila ba naaagnas. Nakanganga ang bunganga nitong napakalaki at naglalabasan ang mga matutulis nitong mga ngipin. Wala ring humpay na tumutulo ang masaganang laway ng nilalang na aswang sa lupa. Siya na nga. Siya na yung balbal na hinahanap ko, sambit ni tatay. Ilang sandali pa, walang ano-ano'y mabilis na sumugod sa kanila ang nilalang at akmang kakalmutin na sana sila ng nilalang na yon. Mabuti na lang at mabilis na naitulak ni tatay ang kanyang mga kaibigan padapa sa lupa. Kaya naman imbis na ang mga kaibigan niya ang nakalmot, ay sa pisngi niya tumama ang matutulis na kuko ng nilalang na yon. Anak ka ng tipaklong! Hayop! Ang sakit ng ginawa mo Bulalas niya at sandaling napapikit ito dahil sapding nararamdaman. Para makaganti ay agaran ng mabilis niyang hinawakan ng tabak at walang habas na hinataw yon sa aswang. Pagkatapos ay tinarak niya yon sa tagiliran ng nilalang. Sa bawat pagtama ng tabak sa aswang ay nakikita niyang bumubula at umuusok ang bawat nasusugatang balat ng nilalang na yon. Papatayin kitang hayop ka! Ikaw yung aswang na namiminsala sa lugar namin, Nanggigigil na sigaw ni tatay at walang tigil pa rin sa paghampas. Malas mo lang, animal ka! Dahil talagang inabagan mo pa ako dito. Kala mo yata mapapatay mo ako ng ganun-ganun na lang? Nagkakamali ka. Ora mismo, sa kinaroroonan mo, ikaw yung mamamatay. Sunod-sunod ang malakas na pag-atungal na ginawa ng nilalang na yon, bago muling ginawaran ng kalmot sa mukha ang aking ama. Mabilis naman niyang iniwas sa mukha ng sagayon, ay hindi na maabot pa ng mahahabang kuko ng nilalang na yon. Pagkatapos ay isang tagpas pa ng tabak ang kanyang ibinigay sa nilalang. Muli ay bumubula at umuusok na naman yon, na para bang binuhusan ng asido ang sugat nito. Humiyaw ng pagkalakas-lakas ang nilalang. Inundayan pa ng inundayan ni tatay ng tagayon, hanggang sa hindi na nakayanan ng aswang. Sa isang kurap ni tatay, nagmistulang nakakapangilabot na nilalang ito. Pagkatapos ay kumaripas na ng takbo, patungo sa gilid ng kagubatan. Tagaktak ang pawis ni tatay at napahinga ng malalim nang mawala na sa paningin niya ang aswang. Nung balingan niya ang mga kaibigan ay nakita niyang tulala ang mga yon. Hindi makakilos dahil sa pagkabigla. Kaya nag-usal ng orasyon si tatay bilang pangtigalpo
at inihip yon sa kanya mga kaibigan para bumalik sa ulirat ng mga ito. Maya-maya pa ay nakakilos ng muli ang kanyang mga kaibigan at nawala na rin ang pamumutla sa pagmumukha ng mga ito. Ayos na ba kayo mga pare? Pag-aalalang tanong ni tatay. Tumango lamang ang mga ito sa kanya bago tumayong umuwi. Tara na, umuwi na tayo. Baka mas lalo pa tayong abutan ng hating gabi sa daan. Baka mamaya, harangin pa tayo ng iba pang balbal dyan. Hindi natin alam kung ilan sila. Gawin pa tayong hapunan. Kagad namang kinuha ng malinis na damit si Alan sa bitbit nitong bag at binigay kay tatay. Sinabihan siya nitong punasan niya ang pisngi niya. Dahil baka bago pa man kami makarating sa baryo, ay maligo na siya sa sariling dugo. Nagpasalamat naman si tatay at agad nang inabot ang malinis na damit. Tapos ay marahan niya na pinunasan ng dugo ang pisngi nun. Ayos ka lang ba, pre? Mukhang malalim yata yung kalmot na ginawa ng aswang sa pisngi mo Tanong ni Alan sa kanya. Oo, ayos lang ako. Tugon niya. Siya nga pala, wag na kayong mag-alala sa aswang na yon. Natitiyak akong hindi na yun aabutan pa ng bukas. May kalamansi akong nilagay sa tabak. Malabong gagaling pa yung sugat nun. Dagdag na paliwanag ni tatay sa kanya mga kaibigan. Matapos sa mga pangyayaring yon ay tumuloy na sila sa paglalakad at pagbaba ng bukid na yon. Matiwasay silang nakarating sa kanilang baryo at ginamot kaagad ng kanyang ama ang mga kalmot na natamo niya galing sa aswang. Sabi niya pa sa kanyang amang napuruhan niya ang nilalang at sigurado siyang yun ang balbal na ilang linggo na nilang hinahanap. Napatangu-tangu na lamang ang kanyang ama habang patuloy pa rin ginagamot ang kanyang mga sugat. Sa paglipas ng mga araw, simula noong makasagupa ni tatay ang aswang, ay wala nang nababalitaan pang aswang ang aking amang naghuhukay sa sementeryo. At wala na ring paulit-ulit na nagkakasakit sa kanilang baryo. Ay, mabuti naman na tumahimik na dito sa lugar natin, wika ng kanyang ama. Dagdag pang saad nito, marahil ay nanggagaling pa sa malayong lugar ang balbal na yon. Dumarayo lamang yon sa bawat baryo para maghanap ng mabibiktimang may mga mabababang dungan.